kagalakan at tutugin ang gitar at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami ay makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, "Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi nanganganib tayo kay Absalom, magmadali tayo't baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin, pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod." Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya'y nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Nang papalapit na sa Bahuraim, si Haring David, isang kamag-anak ni Saul, ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito'y si Simay na anak ni Hera. Binabato siya ni David at mga kasama nito, maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw, lumayas ka, ikaw na tampalasat
uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa mga sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao, sa wakas siningil ka rin ng iyong pagkakautang. Sinabi ni Abisai, mahal na hari, diyata't pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan. Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisai. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ng Panginoon na sumpain si David, anong karapatan nating sumuway? Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangkang sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang Benjaminitang ito. Bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin, baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya. Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad, sina David at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Tayo pong lahat. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, di mo tutulungan, tugon. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay, ang igagawad, mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw poon ang aking tawagan. Sinagot mo ako sa bundok ng banal, tugon. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay humimlay, agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Tugon. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa, sa lupain ng Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw
at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi ay nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa ay natanaw na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa amin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman, sa libis ng bundok, ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." At sila ay pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit na at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari na inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo." Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. Naggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang pagpapatuloy ng kwento ni Haring David ang ating narinig sa ating unang pagbasa. Naalala niyo pa po ba ang kwento ni Haring David? Hello. Biglang nagyukuan na yung iba. Sige, di bali po, konting review lang tayo. Okay lang po ba yon? No, babalikan natin kasi hindi natin maintindihan yung kwento ngayon. No, ganyan naman, di ba? Kahit nung nanonood kayo ng mga teleserye, no? May review yung nangyari kahapon, ganyan, no? Review lang tayong konti lang, yung nangyari noong isang linggo. No? Narinig natin ang kwento ng paghahari ni Haring David nitong mga nakalipas na linggo. No? Kung paano siya hinirang, kung paano siya nanalo sa lahat ng laban, at kung paano rin siya nagkamali, nagkasala sa Diyos. Kung matatandaan natin, tuwing si Haring David ay tumutupad sa kautusan ng Diyos, lagi siyang panalo sa lahat ng laban. Pero nung sumuway siya sa Diyos, diyan na nagsimula
ang pagbagsak ni Haring David. Isa sa mga nagawa ng hari ay yung asawahin niya ang asawa ng iba. Naalala nyo? Si Bathsheba, asawa ni Urias. Nabighani siya sa ganda nito habang naliligo. Kaya sinipingan niya kahit hindi niya asawa. At nagbunga ang pagkakasala na iyon. Hindi pa doon natapos. Anong ginawa niya? Siyempre, may asawa itong si Bathsheba. Masama ang ginawa niya dahil pangangalun niya yon. Ang ginawa niya, pinadala niya si Urias, yung kanyang isang mandirigma. Siya yung hari, si Urias, mas mababa sa kanya. Pinadala niya sa isang gera. Matinding gera. At doon, namatay si Urias. Galing, no? Galing umisip ng lusot, no? Kasi patay na. Pwede na. Biyuda na itong si Bathsheba kung tutusin. Pero, masama pa rin ang kanyang ginawa. Ito yung mga nangyari. Ilan lamang sa nangyari na nakalipas na linggo. Kaya ngayon, ito na ang pagpapatuloy ng kwento. Matapos ang nagawang mga pagkakasala at mali ni Haring David, ngayon, unti-unting kinikilala ng mga tao na hari si Absalom. Sino yung si Absalom? Anak ni Haring David. Grabe, no? Kasi may nagawa yung hari, kaya hindi na siya kinikilala, hindi na siya nirirespeto ng mga tao dahil sa kanyang paglapastangan, sa kanyang mga nagawang mali. Kaya naman sa ating kwento, nilisan ni Haring David ang Jerusalem kasama ang kanyang mga kasamahan. Umiiyak, nakayapak at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Dahil hindi na siya ang kinikilalang hari, siya na yung umalis. Kasi kukuyugin siya. No? At habang nililisan niya ang Jerusalem, umiiyak ito. Nakayapak, nakatalukbong. At habang nililisan niya ang Jerusalem, hinamak naman siya ng kamag-anak ni Saul at isinisigaw ang kanyang kasalanan. Imagine nyo, nakatalukbong na umaalis ang hari sa dati niyang kaharian at isinisigaw ang kanyang kasalanan, hinahamak siya. Imagine niyo yon. Yung dati ikaw ang ginagalang, ngayon hinahamak. Yung dati, ikaw ang niyuyukuan. Ngayon, ikaw ang nakatalukbong. At isinisigaw ang mga maling nagawa mo. Kaya, inis na inis yung mga kasamahan ni Haring David. Siyempre, ganun yun, di ba? Meron ka pa rin mga supporter. Inis na inis yung kasamahan ni Haring David na si Abisai. At gusto niyang pagpapatayin yung mga humahamak sa hari. Ngunit, pinigilan siya ni Haring David dahil tinanggap ng hari ang lahat ng pang-aalipusta sa kanya sa pag-iisip na maaring ito ang kagustuhan ng Diyos. Tinanggap niya ang ginawang pangahamak sa kanya sa pag-iisip na baka kaawaan ako ng Diyos. Tingnan nyo, si Haring David, nagkamali, pero inaamin ang pagkakamali. Nagkasala, pero nagsisisi. Pero tingnan mo nga naman ang buhay, ano po? Minsan ang tao, kailangan pang magkamali bago maging tama. Kailangan pang madapa bago matutong bumangon. Kailangan pang umabot sa ganung punto bago matuto. Diba? Diba po? Sayang. Sayang ang mga nawawala at nasisirang grasya ng dahil lang sa pagkakasala.
Kaya po, bago ka may gawin, isipin mo munang mabuti. Pag ginawa ko ba to, masisira ang pangalan ko? Pag ginawa ko ba ito, maaapektuhan ang pamilya ko? Kapag ginawa ko ba ito, apektado ba mga anak ko? Isipin niyo muna mabuti. Kapag ginawa ko ba ito, masisira ang titulo ko, ang profesyon ko? Kaya mag-ingat tayo. Kasi, pag nadapa ka, minsan ka lang madapa, sira na ang lahat. Pero, ang pinaka-importante at ang mabuting nagawa ni Haring David ay sa kabila ng kanyang pagkakasala, marunong siyang magsisi. Marunong siyang tumanggap ng pagkakamali. Ito yung pinaka-importante. Kailangan humingi tayo ng tawad bago mapatawad. Kailangan magsisi para makapagbagong buhay. At ito ang mabuting nagawa ni Haring David. Matapos ang masama at maling nagawa. Samantala, kung sa unang pagbasa, ipinapakita sa atin ang isang nagsisising Haring David, sa ating ebanghelyo naman, ipinapakita ni San Marcos ang isang maawaing Diyos sa katauhan ni Jesus. Narinig natin sa ating kwento, sa ating ebanghelyo, na nagpagaling si Jesus ng isang lalaking inaalihan ng demonyo. Sabi sa kwento, nahabag si Jesus sapagkat pinapahirapan ito ng lubusan ng masamang espiritu. Sinasaktan yung sarili. Sabi nga, pag ginagapos ng kadena, kayang sirain. Ay hindi katakataka. Bakit? Kasi nang tanungin ni Jesus kung anong pangalan ng demonyo, ang sabi nito, pulutong. Ibig sabihin, marami. Biruin mo yun? Hindi lang isang demonyo ang nakasapi sa lalaki, kundi isang pulutong. Kaya naman ganun na lang ang hirap nitong lalaki. Mabuti na lang, maawain si Jesus. Mahabagin si Jesus. Pinalayas niya ang demonyo. Ngunit, itong nakakagulat. Yung demonyo, nakiusap kay Jesus. Nakiusap yung masasamang espiritu na huwag silang pahirapan. Huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Tingnan nyo, kahit demonyo, marunong makiusap. Kaya, nakakahiya naman dyan sa mga hindi marunong makiusap. Mas masahol ka ba sa demonyo? Hello? Di ba nakakahiya, no? Kung di ka marunong makiusap, daig ka pa nung demonyo, marunong makiusap. At dahil sa pakiusap na yon, naawa si Jesus. Nahabag din si Jesus kahit sa demonyo. Kasi likas sa kanya ang pagiging maawain. Kaya pinahintulutan niya na sumapi na lang ang mga demonyo sa mga baboy. Mga kapatid, ganito ang awa at habag ng Diyos. Walang pinipili at walang sinisino. Mataas ka mang uri ng tao na katulad ni Haring David, o ikaw man ay ordinaryo, katulad nung lalaking inaalihan ng demonyo. At nakakagulat, kahit demonyo, lahat tayo kinaawaan at kinahahabagan ng Diyos. Minsan inisip natin, yung taong nakagawa ng karumal-dumal, ano sasabi natin? Demonyo na yan. Pero kahit demonyo, kinaawaan, kinahahabagan ng Diyos dahil likas na mawain at mahabagin ang Diyos. Ito yung gustong ipakita sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Lahat tayo
kinahahabagan at kinaaawaan ng Diyos. Kaya anuman ang ating nagawang pagkakasala, kaya itong tumbasan ng Diyos ng Kanyang awa. Basta, marunong lang tayong umamin sa nagawang pagkakasala. Ang hindi marunong umamin sa nagawang pagkakasala, walang kapatawarang matatanggap. Ang awa ng Diyos ay para sa lahat. Basta marunong tayong humingi ng awa. Amen? Amen. Natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, ilapit natin sa Ama ng may pananalig ang ating mga panalangin. Sa ating panalangin, ang ating sasambitin, kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong manampalataya naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maaalalayan natin ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway makauwi ng matiwasay sa kalipunan ng mga banal kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Lahat ng ito'y aming dinadalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Maupo po ang lahat. Aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda, sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at di-adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayon at ipahayag kanyang pagkalingat habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Humayon at ipahayag kanyang pagkalingat habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.